Si Gorinich ay isang dragon na maraming ulo mula sa alamat ng mga Slav na bumubuga ng apoy at nagdadala ng kapahamakan sa kaaway. Ito rin ang pangalan ng isa sa pinakakahanga-hanga at epektibong sandata ng militar ng Ukraine. Isang homemade na strategic bomber na lubusang sumisira sa infrastruktura ng Russia. Lumilipad ito sa kalangitan na parang maalamat na halimaw na tinawag na Gorinich. Nagbabagsak ng bomba at gumagawa ng kamikaze dive. Binubura ang mga pabrika ng Russia at ari-arian. Iniiwan ang usok, apoy at guho. Isa na namang kahangahangang inobasyon ng Ukraine ang nadagdag sa marami nilang pambihirang sandata, depensa at estratehiya mula sa mga commander at inhinyero ng Kiev. Mula nang magsimula ang pananakop, nakita natin kung paano gumawa ang Kyiv ng artificial intelligence, powered air defense turret, maritime drone na kayang magpabagsak ng kalabang eroplano at iba pa. Pero maaring ang Gorinich ang pinakakahanga-hangang inobasyon sa lahat. Narito ang mas malapit na pagtingin sa Skyranger na nilikha ng Best of Aviation sa Toulouse, Timog Pransya at sa kung ano ang kaya nitong gawi. Ang orihinal na Skyranger ay unang inilunsad noong 1970, bagamat maraming karagdagang mga variant ang na-develop at inilunsad sa mga sumunod na taon. Kabilang ang Skyranger V-Fun, Skyranger VMAX at Skyranger Swift. Ginagamit sa buong mundo ang daan-daan sa mga eroplanong ito na may habang humigit kumulang 18 talampakan, 5 metro na may pakpak na may lapad na mahigit 31 talampakan o 10.5 metro at taas na 6 na talampakan, 7 pulgada o 2 metro. Ang kanilang bigat kapag walang laman ay nasa 550 libra, 250 kilo na may pinakamataas na take-off weight na mahigit 1,200 libra, 560 kilo, at kaya nilang magdala ng hanggang 13 galon 50 litro ng gasolina. Ang Skyranger's Rotax 2, ultralight flat, 479 horsepower na makina ay kayang magpaabot sa eroplanong ito ng cruise speed na 73 milya kada oras o 150 kilometro kada oras. Kayang umakyat ng 900 talampakan kada minuto o 46 metro bawat segundo. Makinis at simple ang mga ultralight na eroplano na ito. Paborito ng mga baguhang piloto at mahilig sa recreational aviation. Hindi inakala ng gumawa ng team na magagamit ang kanilang eroplano sa pambobomba sa Rusya. Nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa ari-arian at infrastruktura ng Kremlin. Pero iyan mismo ang nangyayari. At lahat ng ito ay dahil sa isang tao na kilala rin sa pangalang Gorinich. Hindi ibinunyag ng lalaki ang buong pagkakakilanlan niya. Ngunit ibinahagi niya ang pambihirang kwento sa mga reporter ng Babel. Ipinanganak sa kanlurang Ukraine. Ginugol niya ang kabataan sa paglipat-lipat. Minsan nanirahan sa malayong silangan ng Unyong Soviet at Kamchatka. Nagpatuloy siyang mag-aral ng economics sa universidad. Bago sumabak sa negosyo, nagtagumpay siya bilang may-ari at operator ng multimilyong dolyar na kumpanya at namuhay ng mararangya. Ngunit pagsapit ng dekada 2020 ang kanyang buhay ay dumanas ng sunod-sunod na dramatiko at hindi inaasahang mga pangyayari. Noong 2020, tumama ang COVID pandemic at biglang huminto ang operasyon ng negosyo ni Gorinich. Sinulit niya ang bagong kalayaan para matutunang libangan ang aviation. Una siyang nanood ng YouTube videos. Saka nag-enroll sa aviation school para kumuha ng lisensyang pribadong piloto. Hindi siya nag-iisa. Naging tanyag ang aviation sa iba't ibang panig ng Ukraine noong panahon ng pandemya dahil tumigil ang halos lahat ng pangunahing paliparan sa operasyon. Nagkaroon ng pagkakataon ang maliliit na eroplano at trainee piloto na mag-practice. Nagbukas ang bagong paliparan at sinamantala ng may kakayahan bumili ng ultralight eroplano ang oportunidad. Dahil sa mga chief executive officer at kilalang negosyante tulad ni Gorinich na nag-enroll sa pinakamalapit nilang pribadong paaralan ng piloto. Mabilis na in-love si Gorinich sa paglipad at naging malapit siya sa kanyang tagapagsanay. Si Maxim ay matagal nang mahilig sa abyasyon at inihayag niya sa kanyang mga magulang ang plano niyang maging piloto. Noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang, naging sobrang interesado siya sa mga eroplano. Ginugugol ang oras ng kanyang libreng panahon sa mga site tulad ng Flight Radar 24. Sinusubaybayan niya ang mga eroplano sa buong Kyiv at iba pang lugar.
Pinag-aaralan bawat isa at pinapalalim ang kaalaman araw-araw. Nang siya ay umabot na sa tamang edad, sumali siya sa Pambansang Unibersidad ng Abyasyon. Natapos ang kanyang unang solong lipad noong 2017 at nakuha agad ang kanyang lisensya bilang piloto. Pagkatapos noon, napahanga niya ang mga instruktor. Kaya inalok siyang magturo sa gustong maging piloto. Tinanggap niya ito. Una siyang naging instruktor sa instrumentong paglipad. Pagkatapos ay instruktor sa multi-engine. At pagkatapos ay instruktor sa gabi. Tinuruan niya ang daan-daang estudyante, kabilang si Gorinich, bago inalok ng mas kapanapanabik na trabaho bilang piloto ng Boeing 757 sa bagong airline na Supernova Airlines. Dapat sana siyang magsimula ng espesyalistang pagsasanay noong 2022 at inaasahan ang kapanapanabik na karera sa komersyal na abyasyon. Si Gorinich din ay pumasok sa 2022 na may pag-asa at optimismo. Naanyayahan siyang lumahok sa malaking proyektong konstruksyon ng gobyerno para pagandahin ang infrastruktura sa buong bansa. Pagkatapos, sinalakay ng Russia at anumang pag-asa o pangarap ng dalawang lalaki para sa hinaharap ay agad na naglaho na parang usok. Makalipas lang ang ilang sandali matapos ang pananakop, kusang loob na nagboluntaryo si Gorinich na magsilbi sa militar kahit wala siyang anumang pagsasanay o karanasan sa militar. Tulad ng napakaraming ibang mamamayan mula sa iba't ibang larangan ng buhay, gusto rin niyang gampanan ang kanyang bahagi sa pagtatanggol ng kanyang bayan. Gayunpaman, hindi tulad ng karamihan sa kanyang mga kapwa voluntaryo, maraming malalapit na koneksyon si Gorinich sa pamahalaan ng Ukraine at isa sa kanyang mga kilalang kakilala ang nag-alok sa kanya ng isang pagkakataon. Hindi niya ito matanggihan. Pagkakataong sumali sa Special Operations Forces ng Ukraine para sa mga espesyal na misyon ng sabotahe sa sinakop na teritoryo. Kinontak agad ni Gorinich ang dati niyang instruktor na si Maxim na pumayag sumama sa kanya. Sumailalim muna sa pagsasanay ang dalawa bago ipadala sa rehiyon ng Donetsk upang magtrabaho gamit ang Avenger na mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Ang mga unmanned aerial vehicle na ito na parang magagaan na eroplanong panghimpapawid ay may saklaw na 25 milya, 40 km at kayang maghulog ng bombang hanggang 8 libra, 35 kilo sa mga target bago bumalik sa base at gumamit ng mga parachute para ligtas na makalapag sa lupa. Dahil sa karanasan niya sa abyasyon, agad napansin ni Gorinich ang potensyal ng Avenger na magdulot ng malaking pinsala sa ari-arian ng kalaban. Tama niya ang nahulaan na magiging mahalaga ang papel ng mga drone sa digmaan habang ito ay umuusad. Sabik siyang tiyakin ang estratehikong kalamangan ng kanilang panig sa mabilis na nagbabagong larangan. Magandang panimula ang Avenger, pero nararamdaman ni Gorinich na maaari pang palawakin ang konsepto nito. Inisip niya ang isang mas mataas na antas ng Avenger. Isang bomber na kayang maglakbay ng daan-daang milya papasok sa teritoryo ng kalaban upang magsagawa ng eksakto at mapanirang malalim na pag-atake. Bukod pa rito, naniniwala siyang kaya at may karanasan siyang buhayin ang bomber na iyon noong unang bahagi ng 2023. Nagka-chance siyang patunayan ito. Siya at si Maxim ay ipinadala sa magkaibang unit ng Special Operations Forces. Instructor si Maxim, nagtuturo sa bagong recruit ng tamang paggamit ng Avenger. Samantala, lumipat si Gorinich sa Spec Ops Center malapit sa Bakhmut at nagsimulang gumawa ng bomber na magbabago sa digmaan. Una, kailangan ni Gorinich ng base o balangkas. Pinili niya ang French Sky Ranger dahil sa kahangahangang teknikal na detalye at dahil maari niya itong hubugin ayon sa pangangailangan. Dagdag pa ang katotohanang mabibili ito sa anyo ng 50,000 na do-it-yourself kits. Ginagawa itong mas mura kumpara sa maraming ibang ultralight na eroplano sa merkado noong panahong iyon. Sunod, naghahanap siya ng bihasang team ng mga inhinyero na may sapat na kakayahan at karanasan para pinuhin at i-retrofit ang Sky Ranger. Alam niyang hindi ito gagana sa orihinal na disenyo. Kailangan nito ng malaking pagbabago, tulad ng paglalagay ng autopilot system na magpapahintulot mag-take off, magsagawa ng aerial maneuver, at ligtas na makalapag kahit walang totoong piloto. Kailangan din nito ng dagdag na gasolina para makalayo, military-grade navigation at communication systems, at ilang bombang pwedeng ihulog sa mga target ng kalaban. Sa madaling salita, kailangan ni Gorinich at ng kanyang team na gawing isang nakamamatay na sandata ang isang recreational na eroplano at sa kung anong paraan
nagawa nila ito. Pagkapasok ni Gorinich sa Army Arsenal, natuklasan niya ang malaking imbakan ng Soviet-era OFAB, 100, 100 at 20 aviation bombs. Perpektong pampasabog para sa kanyang mga eroplano. Binigyan din siya ng access sa isang training ground kung saan siya at ang kanyang team ay maaaring magsagawa ng practice sorties at ayusin pa ang disenyo ng bomber. Unti-unting nabuo ang proyekto niya. Pagsapit ng 2023, napagtanto ni Gorinich na malamang hindi niya mapasama sa serbisyo ang bomber niya kasama ang Special Operations Forces dahil sa tinatawag niyang mga dahilan na militar at politikal. Sa halip, kailangan niyang lumipat sa ibang unit, yung may mas maraming kalayaan at kakayahang magbago-bago. Sa kabutihang palad, mayroon ng unit na iyon na binuo ng mga kasamahan ni Gorinich sa Special Operations. Gamit ang mga codename na Fidel at Casper, napansin nila ang pagtaas ng halaga ng mga drone at airstrikes habang tumatagal ang digmaan. Lumapit ang dalawang opisyal kay Valery Zaluzhny, Commander-in-Chief ng Ukraine noon, at napaniwala siyang kailangan ng sandatahang lakas ng bagong espesyal na unit na gagamit ng drone para sa taktikal at estratehikong pag-atake. Malapit man o malayo, ang unit na iyon ay naging ika-14 na rehimento ng Unmanned Systems Forces. Kalaunan, bumisita ang mga kinatawan ng rehimentong iyon sa lugar ng pagsasanay ni Gorinich, kung saan ipinakita nila ni Maxim at mga kasamahan ang kanilang bomber. Matagumpay itong lumipad. Natapos ang test mission, nagsagawa ng aerial maneuver at eksaktong tinamaan ang training tank gamit ang aerial bomb na mangha ang mga komandante ng regiment. Napagtanto nila kaagad na ang bagong Gorinich drone ay may malaking potensyal at maaaring magbago sa kanilang arsenal. Kailangan pa nito ng ilang pag-aayos tulad ng pagpapabuti sa komunikasyon upang matiyak na palaging makarating ito ng maayos sa target na lokasyon. Kailangan din nito ng mas matibay na estruktura para mapanatili ang paglipad ng sasakyang panghimpapawid kahit sa mahirap na kondisyon. Pero hindi nagtagal bago nagawa ang mga pagpapabuti na iyon at agad ding ginamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Gorinich sa totoong mga misyon ng labanan laban sa mga kagamitan ng Russia. Hindi natin alam ang karamihan sa mga misyon na iyon dahil halos lahat ng may kinalaman sa Gorinich mula 2,000 at 23 pataas ay mahigpit na lihim. Walang detalye ng mga misyon nito ang isinapubliko at dahil sa kakulangan ng magagamit na datos, imposibleng eksaktong kalkulahin kung gaano kalaki ang pinsalang naidulot sa Russia bilang direktang resulta ng partikular na bomber drone na ito. Gayunpaman, kinumpirma mismo ni Gorinich na tinamaan ng drone ang mga pabrika at arsenal sa buong Russia, pati na rin ang mga pasilidad ng langis at gas na nagdulot, ayon sa kanya, ng pinsalang umaabot mula $3 hanggang $5 bilyon sa kabuuan. At sa kabila ng matinding lihim na bumabalot sa proyektong ito, nakasilip pa rin ang mas malawak na mundo ng ilang saglit, ngunit di malilimutang eksena ng Gorinich habang kumikilos. Noong Abril 2024 kumalat sa Russia at mga Russian Telegram channel ang larawan ng isang walang pilotong magaan na eroplano na bumagsak sa bukirin. Sa account ng Russian military blogger na si Kirill Fedorov, nagpost siya ng mga larawang nagpapatunay na ginagamit na ng Ukraine ang magagaan na eroplano sa pag-atake sa Russia. Makikita ninyo, may optika at nakakabit na high explosive na bomba ang eroplanong ito. Ang espasyong para sana sa mga piloto ay ginawang lagayan ng mga elektronikong kagamitan. Tulad ng nabanggit ni Fedorov, makikita sa mga larawan na ang sasakyang panghimpapawid ay tuluyang binago mula sa isang simpleng recreational na eroplano patungo sa isang remotely operated na bomber drone. At agad na nakilala ng mga eksperto sa abyasyon sa buong mundo ang tinutukoy na eroplano. Isa itong Sky Ranger. Matapos nito, masusing sinuri ng mga analyst ang mga larawan upang malaman pa ang iba pang detalye tungkol dito. Ibinahagi nila ang kanilang mga teorya online at inihambing ang eroplano sa isa pang magaan na sasakyang panghimpapawid na ginamit sa isang kamikaze attack sa Alabuga ilang linggo lang ang nakalipas. Sa kabila ng masusing pagsusuri, may isang maliit na detalye na hindi napansin. Mayroong sticker na nakakabit sa katawan ng eroplano na nagpapakita ng logo ng Nikolai Skibanyok, isang kilalang Ukrainian na vlogger. Si Gorinich mismo ang naglalagay ng ganitong mga sticker sa maraming Gorinich bombers
na ipinapadala ng kanyang unit para umatake sa Russia bilang maliit na pagpapakita ng pasasalamat sa trabaho ni Van York. Noong Oktubre 6, 2025, mas malinaw naming nakita ang kayang gawin ng Gorinich nang ginamit ito sa pag-atake sa Sverdlov plant sa Dzержinsk. Matatagpuan malapit sa Nizhny Novgorod, ang ika-6 na pinakamalaking lungsod sa Russia. Ang planta ay isang mahalagang lugar ng paggawa para sa mga industrial na pampasabog. Sa katunayan, ito lang ang nag-iisang pasilidad sa Russia na gumagawa ng Research Department explosive na karaniwang gamit sa plastic explosives tulad ng C4 at high melting explosive, isang mas malakas na military explosive na ginagamit din sa sandatang nuclear at rocket propellants. Nagbibigay din ito ng transmission charges sa pagmimina at perforating charges sa langis at gas. Gumagawa din sila ng aerial bomb at warhead para sa anti-tank at anti-aircraft missile system. Sa madaling salita, malaking manlalaro ito sa military-industrial complex ng Russia at matagal nang pinatawan ng parusa ng Ukraine, European Union, Estados Unidos, at iba pang bansa. Ayon sa mga ulat, umalis si Gorinich mula sa Ukraine at nagtungo sa pabrika, at pagdating niya ay naghulog siya ng isa sa nabanggit na OFAB, 100, 100, at 20 bomb na may mataas na explosive payload na humigit kumulang 72 pounds o 42 kilo. Iniulat na naghulog ito ng 200 at 20 mm mortar shell bago nagsagawa ng kamikaze maneuver at pinasabog ang nakatagong thermobaric na aparato. Kahit anong natirang gasolina, hindi ito nag-iwan ng bakas na mapag-aralan ng mga Ruso. Pagkatapos ng unang pagsabog noong Oktubre 6, sumunod ang ilan pang Gorinich na bomber at kumalat agad sa social media ang mga video na nagpapakita ng nasusunog na pabrika. May mga apoy na sumisiko sa hangin at makakapal na usok na umaakyat sa gabi. Ayon sa mga lokal na residente, nakarinig sila ng maraming pagsabog sa loob at paligid ng pasilidad. Kinumpirma ni Gleb Nikitin, gobernador ng Nizhny Novgorod, ang pag-atake. Depende sa kung anong pag-atake ang tinutukoy. May pag-atake sa mga unang oras. Noong Oktubre 6, sinabi ni Nikitin na nasabat ng air defenses ang 20 drone at nagdulot ng sunog ang mga debris nito sa kalapit na residential area, kung saan may isang nasugatan. Nang muling tinamaan ang Dzержinsk sa linggong yon, sinabi ni Nikitin na mas malaki ang alon ng pag-atake. Kagabi, 30 drone ang nawasak ng mga puwersa ng air defense sa industrial zone ng Dzержinsk. Ayon sa paunang impormasyon, walang nasawi. Nagdulot ng pinsala ang debris sa ilang gusali, sakahan at sasakyan. Sa totoo lang, dahil sa laki ng nasunog na bahagi ng planta, malamang na mas marami pang pinsala ang nangyari. Pero bihira, kung meron man, na aminin ng mga opisyal ng Rusya kapag ang kanilang pinakamahahalagang ari-arian at infrastruktura ay winasak ng mga pag-atake ng Ukranya. At mahalagang tandaan na ito ay isa lang sa mga halimbawa ng pag-atake ng Gorinich na talagang napabalita. Maraming ganitong kaso ang nananatiling lihim. Maingat na binuong mga eroplano ng pambobomba ang nagsasagawa ng malalalim na pag-atake sa mga target na malayo at malapit sa malawak na teritoryo ng Rusya. Nagdudulot ng mga sunog, pagsabog, at nag-iiwan ng kaguluhan at pagkawasak sa kanilang daraanan. Sa maraming pagkakataon, malamang na hindi na kailangang pasabugin ng mga eroplano ang kanilang sarili o sumalpok ng direkta sa mga pasilidad ng kalaban. Kaya nilang ihulog ang kanilang mga bomba sa mga target ng kalaban bago bumalik at lumipad pabalik sa base, ligtas at maayos na lumalapag sa lupa. Lahat ng ito nang walang totoong piloto sa loob ng cockpit, ayon sa ulat ni Babel. Na dahilan kung bakit mas matipid ang mga drone na ito kumpara sa maraming makabagong sandata sa arsenal ng Ukraine. Halimbawa, isang beses lang magamit ang mga missile at maaaring tumama sa target o maharang habang lumilipad. Marami ring drone ang gumagana na parang mga kamikaze. Hinahanap muna ang kanilang mga kalaban bago sumalpok mismo sa mga ito. Sabay pagsabog ng sarili para makapinsala ng husto. Kaya kailangang maglaan ang Ukraina ng oras, pera, at mga mapagkukunan para magpatuloy sa paggawa ng ganitong sandata sa dami para tuloy-tuloy na mapalitan ang mga nagamit at nawala. Ang Gorinich ay kayang magdulot ng mas malakas na pagsabog kaysa sa mas maliit na drone at maaari rin itong magamit muli. Bawat Sky Ranger kit ay nagkakahalaga lang ng 50,000 para buuin. Dagdag ang gastos para sa extra gasolina
at sistemang inilagay ng mga inhinyero ng Ukranya. Madaling makita kung paano ang isang ganitong bomber drone ay maaaring magbigay ng napakalaking halaga para sa perang ginastos. At kahit ang mga air defense ng Rusya ay napatunayang hindi kayang pabagsakin ang mga bomber na ito, ayon sa ulat ng Babel. Nadiskubre ng mga inhinyero at piloto ang solusyon para madaling makadaan ng Gorinich sa mga lugar na may satellite signal suppression. Nagtatago mula sa lahat ng pangunahing air defense system ng Rusya, tulad ng Panzer, Buk, at S-300. Kaya pwedeng magpalipad ng Gorinich drone ang ika-14 na rehimento. May kumpiyansa at paniniwala na bawat isa ay may mataas na posibilidad na hindi lang magtagumpay sa kanilang misyon, kundi mag-iiwan pa ng mas malaking pinsala sa mga Ruso na kailangan nilang linisin at mas maraming bayarin na kailangang bayaran. Ngunit makakabalik din sa base, handang mag-refuel, mag-reload, at muling lumarga. At iyan mismo ang nangyayari ng regular. Sa anino, sa ilalim ng dilim, at malayo sa mga balita at ulat ng media. Ang Gorinich bomber at iba pang sandata at inobasyon ng Ukranya ay nagdudulot ng bangungot sa Kremlin na umaatake sa malalayong target ng infrastruktura ng bansa. Si Gorinich ay patuloy na dumadalo sa paglulunsad ng mga bomber. Nagdidikit pa rin siya ng maliliit na sticker sa katawan ng mga eroplano at pinagmamasdan ng may pagmamalaki habang nagtitipon ang kanyang team. Nilalagyan ng gasolina, inilalabas sa runway, ikinakabit ang bala at detonator, at inihahanda ang bawat tangke para sa paglipad. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang matalinong isipan at pagmamahal sa abyasyon. Kaya nagkatotoo ang kahanga-hangang ideyang ito. Sa kabutihang palad, marami pang ibang tao sa Ukraine na katulad niya, malikhain at determinadong tagalutas ng problema na laging naghahanap ng paraan para maprotektahan ang teritoryo ng bansa at makaganti sa kalaban. Ngayon, tuklasin kung paano nilalabanan ng sandatahang lakas ng Ukranya ang Rusya at nagbibigay ng problema sa Kremlin. Sa video, tatalakayin kung paano nakatulong ang husay ng Kiev sa drone warfare, tumpak na pag-atake, at inobasyon sa militar upang mapantayan ang laban sa digmaang hindi inaasahang hahaba. Alamin pa ang lakas ng Ukranya sa himpapawid laban sa Rusya sa video na ito, at kung paano pinatunayan ng mga piloto ng F-16 ng Kiev na mas mahusay sila sa mga kalaban mula Kremlin. At sa huli, siguraduhin ding mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications kung hindi mo pa ito nagagawa. Maging una sa mga makakaalam ng pinakabagong balitang militar tungkol sa digmaan sa Ukranya at iba pang mahahalagang labanan sa mundo.